pang Miss Universe nga daw ang atake ang beauty ni Kim at ang kaseksihan niya itong Sabado dahil sa kanyang pangmalakasang long gown na animo ay Miss Colombia. Oo, parang laging jumo-join Puerto sa Rico, Hindi, alam mo si ganyan. Kim, parang South Africa. pag nag-outfit siya, parang akala mo laging kasali sa beauty pageant or akala mo laging may crown, ano? Talagang, siya yung yung kahit nakalugay lang yung buhok, bagsak lang yung hair. Kung tutusin mo, wala nga, yung makeup niya sakto lang eh. Kasi alam naman natin ang mga beauty queen ngayon, di ba? Na talagang parang pati eyeshadow akala mo magkakahawig na. Si Kim yung kung naging beauty queen, yung hindi niya kamukha yung mga kalaban niya. Oo nga. Ayan. Pero siyempre, pag sumali to sa beauty pageant, bugbog na bugbog din yung eyeshadow nito. Talaga? Hindi ba pwedeng ganyan na beauty queen? Hindi. Kasi siyempre malayo eh. Kumbaga, malayo. Kasi pag siya, itinapad doon sa mga beauty queen na ganyan lang ang kanyang makeup, baka hindi siya masyadong mapansin. Ito talaga, pang TV talaga ito. Pang awards night. Pero ang ganda ng gown ni Kim. Alam mo, ang isa sa magandang katangian, sinabi ko na rin to sa Abante Lining kagabi sa aking programa nung Saturday at saka nung Sunday kagabi. Ang isa sa pinaka-distinctive talaga na kahanga-hanga sa figure ni Kim sa kanyang body frame ay ang kanyang balikat. Na kahit spaghetti lang yan or kahit laglag na gown lang yan, maganda pa rin. Napakaganda. Taray, talaga kung maglakad si Kim. Di ba ang tayo ni Kim para talagang, di ba? Question and answer Ang ganda kasi nandito, Di ba ang ganda ng leeg? Naging ganyan ka rin, di ba? Nung gutom pa ako lang. Sino hanggang ngayon ganyan pa rin eh. Hindi naman. Wow. Di ba? Pero Pamodest yan. hinabaan yung leeg. Pero kasi pag gumanyan ka, hindi bagay sa atin, di ba? Dapat pag magaganyan ka, pinagan. Kaya lang, alam mo, bagay sa yung gown ni Kim. Talaga? Kasi meron ka bubeli. Iganon mo nga. Pero hindi naman kasya dito. Pwede yan. Diyos me, ilang kilong masking tape. Iganon mo nga yung bubelya mo. Ganon mo. Bakit ba? Ganon mo. Kasi, ayun. Ayun. Ganda! Ganun mo nga yung babae mo. Side view mo. Paano sa'yo? Actually, ganda ng panga ni Ray. Tignan mo, Pag ganun talaga siya. Pero hindi na itong si Kim yung pang beauty queen ang dating, pero hindi na siya kailangan sumali sa mga pageant. Oo, si Kim talaga pang beauty queen. Yung iba kasing kilala ko, pang beauty ki. Beauty ki talaga yung dating. Beauty ki! Walang mabigat na beauty kit. Oo nga. Ikaw, carry mo. Ha? Grabe siya. Ayan na. Okay. Totoo, sobrang ganda talaga ni Kim Chiu. Kung pag-uusapan ng Kim Chiu pang Miss Universe, hindi talaga nakakapagtaka kung bakit maraming napapahanga at napapaisip na bagay siya sa ganong level ng beauty at presence. Una sa lahat, may natural na ganda si Kim. Yung hindi pilit, hindi kailangang magpaka-sexy o bonggang bihis para mag-shine. Kahit simple lang, lutang na lutang ang mukha niya. Yung mga mata niya pa lang, may kinang at emosyon, parang laging may kwento. Yan yung tipo ng ganda na pang-international, yung kahit ibang lahi, napapalingon. Pangalawa, malakas ang dating at aura niya. Hindi lang siya maganda sa litrato, pero maganda siyang panoorin, sa stage, sa TV, kahit candid. May warmth at approachability siya na madalas hinahanap sa mga beauty queens. Hindi intimidating, pero classy. Hindi malamig, pero elegant. Very Miss Universe vibes. Pangatlo, may personalidad at talino. Hindi lang face card ang dala ni Kim. Marunong siyang magsalita, may sense, may puso, at may pinagdaanan sa buhay na pwedeng maging inspirasyon. Kung may Q&A man, siguradong may lalabas na sincerity at authenticity. Hindi scripted, hindi plastic. Dagdag pa, dala niya ang pagka-Filipina beauty, yung morena glow, Asian features, at soft pero strong na image. Kung iisipin, maraming Miss Universe ang nananalo hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa story at character. At si Kim, punong-puno nun.
Kaya oo, super ganda si Kim Chu at hindi nakaka-surprise kung may magsabi na pang Miss Universe siya. Kahit hindi man siya sumali, malinaw na nasa kanya yung klase ng ganda at dignidad na pang world class. Walang opisyal o malaking balita na nagsasabing totoong si Kim Chu ay papasok sa Miss Universe o sasalang sa Miss Universe Philippines bilang kandidata. Karamihan ng mga posts na kumakalat ngayon ay online jokes, fan speculations, at meme-like claims na hindi galing sa kumpirmadong news outlet. Ano ang tunay na nangyayari ngayon kay Kim Chu? May mga posts sa social media at mga fan talk na nagkukwento ng mga usapang pang Miss Universe ang aura niya o pang Miss Universe ang outfit niya. Pero ito ay halos puro opinions at online chika lang at hindi opisyal na balita mula sa mainstream news. Sa totoong showbiz news ngayon, isa sa mga mas mahahalagang balita tungkol kay Kim Chu ay ang pagsusampang legal complaint na isinampa niya laban sa kanyang sister na sila Kambini dahil sa di umanong mga financial discrepancies sa kanilang negosyo. At sinabi mismo ni Kim na ito ay isang napakahirap na hakbang para sa kanya at ginawa niya ito para protektahan ang kanyang trabaho at brand. May mga fan talk din tungkol sa kanyang glow-up at fashion moments na pinag-uusapan online pero hindi ito isang official Miss Universe bid o announcement. Maraming netizens ang nag-iisip o nagbibirong bagay na bagay si Kim sa Miss Universe dahil sa ganda o aura niya. Pero wala talagang official confirmation na sasalang siya o may plano para doon. Yung mga ganitong usapan ay kadalasang fan banter o social media speculations kaysa totoong balita. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat kung bakit umarangkada agad ang ganitong usapan sa social media. Si Kim Chu kasi ay isa sa mga artista na may rare combination ng ganda, grace at relatability, mga katangiang madalas hinahanap sa isang Miss Universe level na babae. Kahit walang opisyal na balita o konfirmasyon, sapat na ang isang larawan, isang outfit o isang appearance niya para mapasabi ang mga tao ng pang Miss Universe talaga. Una, usapang ganda pa lang, panalo na si Kim. Hindi lang siya maganda sa kamera, kundi may timeless at international appeal. Yung mukha niyang malinis, ang ayos ng features at ang natural glow niya, kahit hindi todong makeup, ay very pageant material. Hindi rin siya yung tipong kailangang magpaka-overdo para mapansin, kusa siyang umaangat. Sa Miss Universe, mahalaga ang ganda na kayang tumayo sa tabi ng iba't ibang lahi, at doon pumapasok si Kim, Filipina beauty na pang-global ang dating. Pangalawa, aura at presence. Ito ang madalas hindi agad napapansin pero napakahalaga. Kapag si Kim ang nasa entablada o nasa esena, may warmth siyang dala. Hindi siya intimidating pero ramdam mo ang confidence. May soft strength siya, yung tipong babaeng hindi kailangang sumigaw para maramdaman ng lakas. Sa pageantry, malaking puntos ang ganitong klaseng presence. Pangatlo, personalidad at talino. Hindi lang face card ang dala ni Kim. Marunong siyang magsalita, may sense, may puso, at may pinagdaanan sa buhay na pwedeng maging inspirasyon. Kung may Q&A man, siguradong may lalabas na sincerity at authenticity. Hindi scripted, hindi plastic. Dagdag pa, dala niya ang pagka-Filipina beauty, yung morena glow, Asian features, at soft pero strong na image. Kung iisipin, maraming Miss Universe ang nananalo hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa story at character. At si Kim, punong-puno nun. Kaya oo, super ganda si Kim Chu at hindi nakaka-surprise kung may magsabi na pang Miss Universe siya. Kahit hindi man siya sumali, malinaw na nasa kanya yung klase ng ganda at dignidad na pang world class. Marami pa talagang maidadagdag sa balitang Kim Chu pang Miss Universe, super ganda, at mas lalong limalalim ang usapan kapag tinignan ito sa mas malawak na konteksto. Una, malaking indikasyon ito ng solid at loyal na fanbase ni Kim Chu.
Hindi lahat ng artista na pag-uusapan ng ganitong paraan, yung tipong inaangat ng fans sa level ng international queen. Ibig sabihin, hindi lang siya tinitingala bilang artista, kundi bilang symbol ng modern Filipina. Masipag, matatag, may respeto sa trabaho, at grounded kahit sikat na. Ganitong imahe ay hindi basta nabubuo, pinaghihirapan yan ng loob ng maraming taon. Ikalawa, makikita rin dito kung paano nagbabago ang pananaw ng tao sa beauty standards. Dati, ang iniisip ng marami kapag Miss Universe ay matangkad, intimidating, at super fierce. Ngayon, mas pinapahalagahan na ang authenticity, warmth, at relatability, mga katangiang natural kay Kim. Kaya kahit hindi siya traditional pageant girl sa height o background, ramdam ng tao na kaya niyang makipagsabayan dahil sa overall package niya. Ikatlo, ang ganitong balita ay nagpapatunay ng successful rebranding at maturity ni Kim. From Chinita princess image noon, ngayon ay mas refined, elegant at confident na babae. Napapansin ng publiko ang glow-up na hindi lang pisikal, kundi emotional at mental. Kaya kapag sinabing pang Miss Universe, parang sinasabi rin ng tao na nasa peak siya ng pagkababae at artista. Dagdag pa rito, may epekto rin ito sa career positioning niya. Kahit hindi siya sasali sa pageant, ang ganitong perception ay pwedeng magbukas ng mas maraming international opportunities, fashion, endorsements, global campaigns, at roles na mas empowered at regal ang dating. Ang tingin ng tao sa kanya ay hindi na lang local star, kundi global caliber celebrity. Isa pang mahalagang punto, hindi kailangang sumali si Kim sa Miss Universe para patunayan ng worth niya. Minsan, mas malakas pa nga ang impact kapag kusa kang kinurunahan niyang publiko. Yung tipong walang sash, walang competition, pero ramdam mong panalo ka na. Sa ganitong usapan, si Kim ay parang people's queen, minamahal dahil sa kung sino siya, hindi lang dahil sa itsura niya. Sa huli, ang maidadagdag ko ay ito. Ang balitang ito ay hindi simpleng papuri lang sa ganda ni Kim Chiu. Isa itong salamin ng respeto, panganga at tiwala ng publiko sa kanya bilang babae at personalidad. Miss Universe man o hindi, malinaw na may queen energy si Kim at yun ang mas mahalaga kaysa sa corona.